ngayon, diyan sila Kaalim family, ganon din ang Presto family. At siyempre, yung mga kaibigan natin sa Angeles City, si Dr. Angelina Emerson Galang Kiambao. Ganon din po sila Engineer Remy Caleda Pawig. At siyempre, mga Mitante family, Del Pilar family, Ma'am Peli Densil sa London. Ayan. At siyempre, si Preacher Alive Pan. Meron din tayo sa Saudi, si Ma'am Mylene Rioca. Ganon din si Pastor Red. Kala ko pagod. Yes, okay, salamat. Ganon din ang si Pastor Reggie at Taguba family. So, binabati kayo lahat dyan sa Pusing Daga. Dahil nanonood si Pastor Kalim, tingnan mo ako, Pastor Kalim, ha? Ayan, maraming salamat po. Ikaw ang, narinig mo ako, Pastor Kalim, ikaw ang timekeeper bukas, wala ako. Dahil malaki ang gagawin bukas. Pastor Kalim, narinig mo nga to. Yung mga taga-Pusing Daga, huwag mo na kayo punta kasi more on carpentry to. Okay, kung kayo ay nandyan, salamat, nandyan na kayo. Alam niyo itong lugar namin dito, ito ay rest resist. Ibig sabihin, maraming green vegetables dito, maraming green mine dito. Ano po? Okay, ibig sabihin, mapansin ninyo dito sa likod ko, pakuho yan. Pako! Narinig niyo? Itong nasa likod ko. Pako, ang sarap yan yung nakabaluktot ganun. Ay, sabi ko sa'yo. Kaya nga, kinainggitan itong bansang Pilipinas dahil fertile ito, fertile. Kaya gusto-gusto ng China sa kupin na ito. Salamat nang dyan kayo. At pag-pray nyo na iwan mo na sa kupin ng Chinese to, ha? Para maging masaya tayong lahat at magpatuloy tayo sa ating mga projects. Okay. Nandirito pa rin tayo kay Peter. Why was Peter and the early believers were unstoppable or sold out about telling the risen Christ? Bakit hindi sila napipigilan na? Pinapagalitan na nga ito Huwag na kayong magsalita, sabi ng mga high priest, mga Sadducees, mga religious leaders tungkol kay Jesus. Pero sabi lang, magpatuloy kami kasi alam namin sinasabi namin. Okay, basahin natin ang Acts ngayon para makita ninyo. Ayan, salamat po at meron kayong panahon na manood. Oo, Pastor Kalim, salamat. Narinig mo ang aking announcement. Ganito lang, Pastor Darwin. Magpadala ako ng manok kay Pastor Bukel, na talagang, ayun. Alam niyo, Pastor Kalim, kung wala sana si Pastor Mitante at si Pastor Jason na dumating, wala kaming gagawin kanina. Magbantay na lang ako. Oo. Pero dahil dumating si Pastor Jason, ang taong kalayo, no? Galing pa sa Piat. At saka si Pastor Mitante, dumating sila. So sabi ko, sige, magsemento tayo. So, salamat naman. Kasi yung dalawa, sila gumawa sa taas. Pastor Bukel, Pastor Hernandez. So kung nandyan kayo mang kasama sa Acts chapter 4, makita natin dito ang kanilang katapangan. Okay, kaysa ngayong gabi, I will talk about why. Bakit talagang hindi sila natatakot at talagang pinagpilitan nila. Pastor Lopez, salamat nandiyan pa. Pinagpilitan nila ang kanilang pananampalataya sa buhay ni Jesus. Ayun. Malanot Bautista watching. Okay, thank you. Alam niyo mga kasama, pasalamat tayo kay Pastor Reggie dahil siya ay nagpunta sa West Alcala. Ay ang dami talagang blessing dyan po. Ayan, daming blessing. Makita mo yung mga tao dyan. Talagang natutuwa ako kung makita mo mga tao dyan. Dahil ang tawag sa akin, pass. Ibig sabihin, pasado daw ako. Okay. Kahit buhok ko ay puti na, pass. Ibig sabihin, pass age na. So, salamat po. Okay, basahin na natin mga kasama yung reason why the apostles, Peter specifically, was so bold in telling the world that they need to proceed on and tell the world about the risen Christ. Let us now read chapter 4, verse 18 muna. Ready?
Okay, narinig ko si Pastor Frank Reed, sabi niya. And they call them, ibig sabihin yung mga pare, mga Sadducees, Pharisees, mga religious leaders. And they called the apostles and commanded them not to speak at all, nor teach in the name of Jesus. Tingnan nyo, name of Jesus. Hanggang ngayon, yun lang ang ating tinuturo sa tao. Hindi yung pangalan, hindi church natin, kundi in the name of Jesus. But Peter and John answered and said unto them, whether it be right in the sight of God, tuloy, to hearken unto you more than unto God. Judge eh. Amin niya, makinig kami sa inyo, sa Diyos. Basta kami, makinig ka sa Diyos. Number 20 na. Ito na. Lahat tayo, mga kapatid. Okay, ready? Read. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. Look at the two verbs, ano po? Seen and heard. Tayo hanggang heard lang tayo. Sa mga apostles, sabi na, seen, nakita nila na nabuhay si Kristo. Oh. And then, marami silang narinig tungkol sa sinabi ni Kristo Jesus. Tayo, paano yan? Sabi, Pastor, di namin nakita si Jesus. Narinig lang namin. Okay? Bago ko mag-pray, basahin muna natin itong John chapter 20, verse 28-29. Okay? Diyan na kayo. O salamat, tingnan nyo ha. Ang likod ko lang ma-encourage na kayo ha. Ang ganda ng gubat dito. Ibig sabihin, naniniwala tayo sa green climate reserve. Ibig sabihin, reserve. Ano po? Reserve yan para sa amin eh. Oo, magandang dalhin ko yung mga kaibigan ko rito. Okay, ready? Begin. And Thomas answered and said unto him, my Lord and my God. Sabayan niyo ko. Jesus said unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen and yet have believed. O yun, so mas blessed ka. Mas blessed ka. Ngumiti ka naman. Ano bang, bakit ka malungkot sa oras dito? Bakit hindi ka ba nakuhain? Ako nga pala, Pastor Kalim, magpadala ko ng manok. Ikaw ang timekeeper bukas. Oo. Hindi pa natikman to kasi bagong dating sa Tugigaraw ito eh. Yung bagong lechon manok. Okay. Natikman kasi namin lahat eh. Natin, di ba? Pero may bagong dating kapatid ha. Padala kay Pastor Bukel. Kasi si Pastor Bukel, talagang tuwang-tuwa kung nandyan ka. Dahil naalala mo, ikaw gumawa ng ano? Ikaw gumawa nung hollow block. Ano man takin mo? Nagpatong si Pastor Halim ng hollow block. You see? We are here to help one another talaga. So salamat po, Pastor Tom. Kanina, nagdala ng ulam kay sila ni Doti. Tapos dumating si Pastor Jason, Pastor Red, Brother Gilon, Pastor Gilbert, Pastor Albert. At siyempre, dumating yung mga pagkain. Okay, mag-pray na po. Ama, salamat po sa mga kapatiran na tinubos mo na. Kapatiran na matawag na kakampi para sa advancement of the gospel. Bless them, Lord. Help them to realize that you are bigger than their problems. You are bigger than the future. And Lord Jesus, you are coming to solve all the problems of the world, because the greatest problem of all mankind, the gap between the holy God and the sinner, was already settled when you died on the cross, when you said it is finished. Bless my fellow pastors now. Bless these ladies who are watching. Help them. And bless the mothers, the husbands. Bless their works and their businesses. Thank you, Lord, because you have chosen us to be your servants by your grace and grace alone. We are privileged, O Lord, in a country where we are free to tell the world about the risen Lord Jesus Christ. Now, forgive our sins. Cleanse me from every sin and stain, Lord Jesus, so that I will be a vessel to convey the good news to all people. All the glory now be to God our Father, in Jesus' name. Amen. Okay, maraming salamat po, nandiyan kayo. At punta tayo rito, mga kapatid. Bakit si Peter at mga apostles ay talagang hindi napipigilan? Sabi nila huwag niyo kaming pigilan. In fact, nilagay ito sa bilangguan. Ay, sabi ko sa inyo, pero alam niyo mga kasama, talagang ito yung mga taong talagang hindi
na talagang umaatras. Dapat ganyan ka, kapatid. Huwag kang atras. Oh, yung gaya yung mga taong apelido, atras. Kami naman, apelido namin, ay legacy. Thank you. O yun, okay, nanonood si Ma'am Demata. Po, yan. Alam niyo mga kasama, sa panahong ito, wala tayong panahon umatras. Bakit? Palapit ng pagdating ng Panginoon, don't you know that? Tingnan niyo wala na kayong marinig kundi COVID-19, vaccine, control. Ano pa? Yung makita niyo yung martial law. Pastor, ano ibig sabihin martial law? Hindi niyo ba alam? Kanina lang wala na talagang tao na pinapadaan sa checkpoint na walang helmet. Kasi yung iba kasi ayaw pang mag-helmet. Wala pa rin pinapadaan na walang mask. Nung isang araw nga, may kasabay kami sa sentro. Sabi ng guard, pasensya kayo kasi wala kayong shield. Tingnan yan. Kaya mga kasama, these are the times that we are being programmed to believe everything that the government or those who are in authority had mandated us to do. Ito na yung nakalagay sa Book of Revelation para ikaw ay makakain, para ikaw ay makalabas. Mantakin mo, hindi ka pwede lalabas kung wala kang card na ikaw ay vaccinated. Narinig niyo ako? Ito na yun. So, dapat lang huwag tayong atras. Si Peter, si John at sa mga apostles, sold out mga ito. Now, here is the reason bakit sold out mga ito. Alalanin natin, ito ay mga Jewish followers of the Lord Jesus Christ. Now, they are Christians. Sa Acts 11:26, pakita nyo ito, na sila ay binansagan Christians. You know why? Hindi naman sila nagsabi Christian kami. Hindi. Ang mga kaaway nagsabi sa kanila, they are Christians. You know why? Ito, pakinggan natin ito. Okay, ready? Diyan na kayo. And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that a whole year, they assembled themselves with the church and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch. Dahil wala nang sinasabi ko risen Christ. Christ is the Savior. Christ is your only hope. Christ is the way, the truth, and the life. Kaya tinawag niya, Christians. Yun. So, ganun binansagan tayo Christians is because we just go to a living Christ for salvation. Wala nang iba. Wala nang iba kasama. Huwag natin gayahin yung mga Jewish na, alam ginawa yung mga Jewish. Nung namatay si Jesus kasi, ay nabiyak yung curtain sa temple. Pakinggan mo ako. Ang ginawa ng mga Jewish, nakita nila na buksan yung kurtina na dire-diretso yung mata nila doon sa Holy of Holies na nandun yung mercy seat. Sabi ng mga religious leader, hindi pwede ito. Tinahi nila uli. At ang ginawa nila, naghain na naman sila ng mga hayop at every time na magkaroon ng offering once a year. Papasok naman ang high priest doon. Pero sabi ng Apostle Paul, baliwalaan ho yan. Gusto ko makita yung mga kasama. Bakit tuloy-tuloy ito mga apostles sa kanilang pananampalataya kay Jesus? It's because of the word atonement. Atonement. Okay. Punta tayo rito mga kasama para makita ninyo ang word na atonement. Okay? The word atonement means reconciliation. Okay? Reconciliation of God and man through the sacrificial death of His Son, the Lord Jesus Christ. Ulitin ko. Atonement means the reconciliation of God and man through the sacrificial death of His Son, the Lord Jesus Christ. Gusto kong punta tayo sa Leviticus 16 na po, 29 and 30 para maintindihan nyo ang atonement.
ang atonement, kapatid, ay ganito. Tingnan natin, ha. Kaya nga, ang tapang-tapang nila na mag-preach. Bakit? Naintindihan ang atonement eh. Ready? Kung nandyan kayo. Tingnan natin, ha. And this shall be statute forever unto you, that in the 7th month, on the 10th day of the month, ye shall afflict your souls, and do no work at all, whether it be one of your own countrymen, or a stranger that sojourneth among you. Tuloy natin. Okay? At sabi niya, basahin natin para maintindihan nyo. Dahil bigat na doktrina ito. For on that day shall the priest make an atonement for you. Ibig sabihin, i-reconcile kayo ng priest sa Diyos, sabi niya rito. To cleanse you, that ye may be clean from all your sins before the Lord. Okay? Gusto kong maintindihan niyo itong verse 30. Na lahat sila on the 10th of the month. On the 7th month. October ho yun sa kanila. Ay mag-assembly sila. Dahil yan ay Day of Atonement. Okay? Ngayon, mga kasama. Sa 33 to 34, ay makita nyo dito na lahat sila ay talagang magkaroon ng kasiyahan. Dahil yung mga taong yan ay ma-pronounce na forgiven. Narinig niyo ako? Okay, 33. And he shall make an atonement for the holy sanctuary, and he shall make an atonement for the tabernacle of the congregation, and for the altar, and he shall make an atonement for the priest. Tuloy. And for all the people of the congregation. Ibig sabihin, kapatid, ganito yan. Tingin kayo sa akin. Pwede ba tumingin kayo sa akin? Ayun, magandang gabi po. Belarde Arojado family at Yelon family. Nandiyan si Pascual. Salamat at mga kapatid. Alam mo mga kasama, ang lamig-lamig ng utak mo kung tumingin ka rito sa likod ko. Green kasi. And green is the color of heaven. It speaks of eternal life. Now, ito na. I want you to understand the greatest problem that men face is the gap between him and the Holy God. Ibig sabihin, ang Holy God ay nandito, ang sinner nandito. Sabi ng Bible, for all have sinned and come short of God's glory or God's standard. Hindi tayo makaabot. Pero ganito, binabantayan ng whole congregation of Israel ang Day of Atonement. 7th month, 10th day. Ganito yan. Sa Day of Atonement, mga kasama, ay makita nyo na mag-offer ang high priest ng lamb sacrifice. Okay? At nandyan yung mga congregation, lahat ng tao nandyan. And then pag nag-offer dun sa altar, tuwang-tuwa sila. Ngayon, bago papasok yung high priest dun sa pinaka Holy of Holies, tatalian yung paa ng lubid, rope. Okay? And then dun sa hem, laylayan ng kanyang garment, may malilit na bells. Kasi ganito yun. Pagpasok niya sa Holy of Holies, pag naririnig yung mga bells na nagri-ring, alam na buhay yung high priest. Ngayon, ganito yan. Pag wala na yung bell, ibig sabihin, patay yung high priest. Hindi tinanggap ng Diyos yung blood sacrifice, Holy of Holies. Hihilain na ngayon yung high priest. Kasi bawal pumasok dun eh. Ayan ay pinakamalungkot sa buhay ng mga Israelites kung namatay yung high priest na nag-offer ng blood sacrifice. Pero sa Day of Atonement, ganito. Halimbawa na ihain na yung lamb sacrifice. Kukunin ng high priest ngayon. Halimbawa, ito, kukunin ng high priest na yung dugo ng lamb. At wala makalapit, bawal. Wala. Therefore, makita nyo rito, mga kapatid, na dala-dala yung dugo
and then papasok dun sa kortina, and then mawawala. Pero habang nandun sa loob ng Holy of Holies, na nandun yung Ark of the Covenant, na nakapatong dun yung mercy seat, dun ilalagay ng high priest yung dugo sa ibabaw ng Ark of the Covenant, dun mismo sa mercy seat. Okay? Ngayon ito maganda. Dahil mercy seat yun, lahat ng kongregasyon ng Israel magkakaroon ng mercy oras na naipatong na, naibuhos na dun sa mercy seat yung dugo ng lamb sacrifice. At ito mangyari, mga kapatid. Oras na matapos niya ang ritual dun, lalabas. Alam niyo mga kasama, yun na ngayon ang malaking pasasalamat ng lahat ng kongregasyon at talagang sila ngayon ay talagang magiging tapat at magsabi sa whole Assembly of Israel na patawad tayo, na patawad tayo. Tayo lahat ay talagang tinatanggap na ng Diyos kung buhay yung high priest na nakalabas. Ito na ngayon. Punta tayo ngayon dito sa New Testament. Nung namatay si Jesus sa cross, pakinggan niyo ako, naibuhos kanyang dugo, nailibing, nagpunta sa impyerno. Pangatlong araw, ito nangyari sa Matthew chapter 20. Ito, bilang high priest, ay sabi ng Bible sa Matthew chapter 20. Okay, kung nandiyan kayo. Sabi niya rito sa verse number 16, 17. Okay, gusto ko makita niyo ito. Bilang high priest na po. Matthew. Punta tayo sa St. John kasi gusto ko rin last verse, pero gusto ko St. John chapter 20. 14 muna, 14. Medyo nagkamali lang yung computer ng senior citizen. Okay, ito yung after resurrection na. Ito si Jesus na high priest. Okay? Ito na si Jesus na high priest. Ay sabi ng Bible, and when he had thus said, he turned herself back and saw Jesus standing, and knew not that it was Jesus. Si Mary Magdalene ho ito. Jesus said unto her, woman, why weepest thou, whom seekest thou? She, supposing him to be a gardener, said unto him, Sir, if thou have borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away. Look at verse 16. Jesus said unto her, Mary. She turned herself and said unto him, Rabboni, which is to say, Master. Look at verse 17. And Jesus said unto her, touch me not, for I am not ascended to my Father, but go to my brethren and send to them. I ascend unto my Father and your Father, to my God and your God. Sabi niya dito, ito na ngayon yung pagdala ni Jesus sa kanyang dugo doon sa langit. Remember, sabi niya, wag mo akong hawakan. Kasi as I said kanina, ang high priest, habang dinadala yung dugo ng lamb doon sa Holy of Holies, no one can come near to him, no one can touch him. So Jesus, bringing his own blood, dinadala niya kanyang sariling dugo doon sa heaven. And ito maganda. As I said kanina, kung lumabas ang high priest galing sa Holy of Holies, tuwang-tuwa yung mga congregation dahil sila ay patawad. Don't you know? Nung galing si Jesus, ni-deposit ang kanyang dugo sa heaven, bumaba siya the same day. Na po. And then, nagpakita sa mga disciples. Doon na ngayon, mga kasama, na yung mga disciples, maalala nilang Day of Atonement once a year lang. Pero, itong ginawa ni Jesus para sa ating lahat ay pakinggan natin. Dito sa Hebrews chapter 10 verse 1 muna para makita nyo na tayo ay talagang mapalad dahil hindi na yearly ang ating pag-offer ng lamb sacrifice. Okay? For
The law having a shadow of good things to come and not the image of the things can never, with those sacrifices which they offered year by year, continually make the comers thereunto perfect. Pagdating sa verse 10, tignan ito. Ito mga kapatid. Salamat po. Ang sabi ng verse 10. Tayo ngayon sapagkat nabuhay si Jesus galing sa patay. Sabi ng Bible, pinakamapalad ka, kaibigan, kapatid, pag naintindihan mo atonement. Ibig sabihin, reconciliation between God and man through the sacrificial death of His Son, the Lord Jesus Christ. Verse 10 said, by the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. So, hindi na yearly. Kaya yung mga apostles, mga kasama, nung bumaba si Jesus, pagkatapos niyang ni-deposit yung kanyang dugo doon sa heaven, sabi nila, tayo ay tinatanggap na ng Diyos dahil buhay ang ating high priest na nagngangalang Jesus Christ. Kaya ikaw at ako, ikaw na nakikinig, ikaw na sumampalataya at nagsisi sa iyong kasalanan, ikaw ngayon ay complete. Tinanggap ka na ng Diyos. Ano? Kaya nga, malaman nyo palagi yung sabi niya, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. It's because of the atonement. Look at this verse, Colossians 2:10. Kaya nga, mapalad tayo. Mantakin mo sa Old Testament, once a year lang. Oh, tingnan nyo yan, ha? Ang gandang isipin na ikaw na nagpakumbaba nung nakinig ka sa preaching na si may Jesus na namatay sa krus na ilibing at ang buhay muli at pagtanggapin mo siya, mapawalang sala ka. Ano sabi niya rito? And you are complete in Him, which is the head of all principality and power. Complete ka. Kaya nga, nandito tayo sa telebisyon, sa Facebook at YouTube para maintindihan ninyo na kayang-kaya kayo patawarin ni Lord Jesus Christ sa oras na ito dahil yung atoning blood niya is for you and for all of us. Pakinggan nyo itong Hebrews 9:24 para maintindihan nyo, mga kapatid, na tayo na nakinig sa simpleng explanation na tayo makasalanan pero namatay si Jesus para sa ating kasalanan. Sabihin ko sa inyo, kayo ay mapalad. Look at this verse. Ready? Begin. For Christ is not entered into the holy place made with hands. Narinig niyo kanina, di ba? Yung tabernacle, may Holy of Holies. That's not the place where Jesus Christ had entered. He did not enter that place anymore. At sabi niya, which are the figures of the true. But, remember, sabi niya, touch me not, I will ascend, dala-dala yung dugo niya. Dinalan sa mercy seat of heaven. But unto heaven itself. Tuloy nyo. Now, ngayong araw nito, ngayong taon nito, now to appear in the presence of God for us. Ang gandang isipin yan, General Cortez. Ayan. Thanks lang po sa Palomar family. Ito mga kasama ang dapat malaman ng buong sanglibutan. Kaya nga, sabi ni Lord Jesus Christ, itong mabuting balita na ito, dalhin nyo sa lahat ng tao. Dahil, buhay yung high priest eh. Ibig sabihin, tinanggap ng Diyos yung sacrificial death ni Christ on the cross. Dahil, nabuhay siya eh. Nakita nyo? As I said kanina, kung pumasok yung high priest sa Holy of Holies, sa tabernacle, at namatay, pinaka masama yan sa buong Israel. Bakit? Wala silang kapatawaran. Pero ikaw at ako, dahil kay Jesus Christ, namatay. Siya mismo yung lamb sacrifice, ha? Tapos, nailibing, nabuhay muli. Dala-dala ang kanyang dugo bilang high priest. Dala niya sa heaven. And sabi ng Bible, now to appear
in the presence of God for us. Kaya yung mga apostles, punta kami sa buong mundo, sabihin namin yung sinabi ni Lord Jesus Christ na siya ang Lamb of God that takes away the sin of the world. And si Apostle Paul mismo, sabi niya sa Romans 5:10 na tayo ay atone for. Ibig sabihin, reconcile. Kaya, ang gandang isipin. Romans 5:10, basahin natin ito mga kasama para ma-encourage kayo na kayo ay once saved, always saved. Ano po? Yan. Bakit? Sa atonement nga eh. Eh kung sa Israel nga, 1 year 1 year. Tayo, forever. Anong sabi niya? For if, when we were enemies. Totoo yan. Kasi makasalanan nga tayo eh. The wages of sin is death nga eh. Oo. Yeah. We were reconciled to God by the death of His Son. Much more being reconciled, we shall be saved by His life. Look at verse 11. Gusto ko makita niyo ito para malaman ninyo napaka-precious ka sa harapan ng Diyos. Mantakin mo, buhay mismo ng anak ng Diyos ang pinalit para ikaw ay maligtas. Ganyan kakamahal ng Diyos. Ganyan kaka-precious. Kaya, kanang lumingon doon sa mga masamang nangyari sa iyo. Wag na tayong lumingon sa masamang nangyari sa atin. Akala nyo kayo lang may masamang nangyari. Pati ako. Panginoong Diyos, sabi ko. Pasalamat nga ako, nakalabas ako sa gubat na ito eh. Hindi basta-basta maligaw sa gubat na ito sa likod ko. Maraming anito dyan. Meron pang gorilya dyan. Buti nga, hindi ako dinampot ng gorilya eh. Salamat sa Diyos. Ngayon mga kapatid, magpatuloy kayo. Dahil sabi ng verse 11, sabi ng verse 11, ready, read. And not only so, but we also joy. Mapansin, dapat masaya tayo. In God, to our Lord Jesus Christ, by whom we have now received atonement, reconciliation, kung gaano ang Israel, joyful sila. After the high priest offered the blood sacrifice to the Holy of Holies at lumabas, dapat ganon din tayo kasaya. Sabi ng Apostle Paul, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Di ba yun din sinabi ni Lord Jesus Christ sa mga apostles niya? Nasabi nila, ang ganda ng aming performance, ang ganda ng aming nagawa. Alam sabi ni Lord Jesus Christ, pakinggan natin na Luke 10:20, para maintindihan nyo ang importance of the doctrine of atonement. Di ba? Oo, salamat po sa Ballesteros Chopilo family. Pagpalain kayo ng Diyos. Okay, ito. Notwithstanding, in this rejoice not, that the spirits are subject unto you. Totoo yan. Alam ba kung bakit hindi kami na-disgrasya sa araw na ito? Kasi yung mga demonyo, lalo sa likod ko hindi tayo mahawakan ng mga yan. Pero sabi ni Jesus, but rather rejoice, because your names are written in heaven. Di ba ang ganda nun? Dahil tayo ay kasali, nagsisi, nanampalataya sa Kristo Jesus na namatay sa cross, na ilibing at nabuhay muli, at nung nabuhay muli, dinalang kanyang dugo sa heaven. At ikaw at ako, forgiven na. It's because of the shed blood nga na nandun na sa heaven. Dala-dala ni Jesus yan. Para sa iyo at para sa akin. Pakinggan natin Hebrews 9:22 para malaman ninyo na ikaw ay mapalad. Sabi mo naman, mapalad ako. Ako, mapalad ako Bakit? Look at this. Nung namatay si Jesus cross, buo sa kanyang dugo, dala niyang dugo niya. 7, ang sabi niya, ready, read. And almost all things are by the law cleansed with blood or purged with blood. And without shedding of blood, is no remission. Kaya nga namatay si Jesus, nailibing na buhay muli. At yung kanyang dugo na naibuhos sa krus ng Kalbaryo, dala niya yon doon sa heaven. Kaya, ikaw at ako, pwede na tayo mag-share ng Word of God na lahat ng tao ay pwedeng tanggapin ng Panginoon pag tinanggap ang kanyang abugtong na anak. Oo. Kaya, mga kasama, ikaw at ako,
na nandirito sa panahong ito ay isipin natin, kasali tayo sa kamatayan ni Kristo. Dahil wala nang ibang lamb sacrifice eh. Sabi na Apostle Paul, no more sacrificial lamb to be offered. Kasi tapos na nga eh. Wala nang iba. All we have to do is to look back to Calvary and say, thank you, Lord, for offering your Son as a blood sacrificial lamb for me. Ganyan tayo, we look back to Calvary. Sa Old Testament naman, magmula kay Adam, si Abel, sila Noah, sila Abraham, they look forward to Calvary. Narinig niyo ako? By faith, oras na maghain sila ng lamb sacrifice sa altar, they are saying, the Lamb of God is coming to sacrifice Himself for our sins. Tayo naman, all we have to do is to believe the gospel that the Lamb of God was already sacrificed for our sins. Kaya nga, ganyan katapang ng mga apostles eh. Dahil meron silang magandang mensahe para sa lahat ng tao. Na na ihain na yung hinihintay nating lamb sacrifice. Yan ang sabi ng Isaiah 53, verse number 6. Tingnan natin yan mga kasama. The blood sacrifice was necessary for our reconciliation. Ano sabi niya rito? Kaya nga hindi lang para sa chosen few ito eh. Hindi lang para sa isang ecclesiastical group ito eh. For the whole world to eh. Ready? Begin. All we like sheep have gone astray and have turned everyone to his own way. And the Lord had laid on him the iniquity of us all. Pansin niyo, lahat ng kasalanan natin ipinatong ng Diyos Ama sa Kanya. So wala nang naiwan sa kasalanan mo. You know why? It's because when Jesus died on the cross, He was dying for you and for me. Therefore, we need to just thank the Lord for what He did for us and accept His Son as our lamb sacrifice. Dahil wala nang sin offering para sa iyo, maliban kay Jesus. Isaiah 53 verse 10. Tingnan natin yan. 53:10 yan, kapatid. Tingnan natin yan. Para maintindihan naman ninyo, mga kasama, na wala kayong sisisihin kung itapong kayo sa impyerno. You know why? Ginanap na ng Diyos lahat eh. Oo. Manta kayong bugtong niyang anak. Gawin niyang lamb sacrifice. Sige nga. Kasi wala na. The blood of animals cannot cleanse us from sin. Ready? Begin. Yet it pleased the Lord to bruise him. He hath put him to grief when thou shalt make his soul an offering for sin. You see? He shall see sin, he shall prolong his days. Place of the Lord shall prosper in his hand. Nandyan ang pinaka-keyword, his soul an offering for sin. Kaya, ang gagawin mo, manampalataya ka na yung offering for sin ay Jesus. Kaya sila Apostle Paul, sila Peter, walang makakapigil sa kanila. Binilanggo sila. Sabi nila, lalabas din kami. Ala. Kapatid, ikaw baka duwag ka. Sila hindi. Wag kang maging duwag. Ako nga ididuwag eh. Bakit? Tignan yung likod ko. Maraming unggoy dyan sa likod ko. Hindi ako duwag. Sa totoo, kapatid, magmula nung nalaman ng Pastor Lopez at mga pastor na Jesus died, was buried, and rose again, and now all of us can be forgiven because of His atoning blood. Talagang kahit saan kami punta, sabi namin, managbasol amin ti tao, ngim gaputi at ni Apo Diyos, inted niya tanak na bugbugtong tapno bayadan ti basbasol tayo, ingkaro na ti basbasol tayo ijay krus ti Kalbaryo, da tayo ke mabalin tayo awaten ti biag agnanayon, tatang oras, tani Jesus ko na ited ko ti biag agnanayon, iti amin na mamati kanya.
Oh, tingnan yan. Lahat. Kaya nga, kahit saan tayo punta, we can preach. Ito mga kapatid, itong gawain ito, ano po, ay unlimited. Katulad yan, kung engineer ka, dito ka lang sa Pilipinas. Kung abogado ka, sa Pilipinas lang, di ba? Oh. Pero kung pastor ka, o tulad sa akin, I went to Singapore, I went to Australia, and tell them about Jesus. You see? Na they can be forgiven. Kaya kahit saan ako punta, my vocation is applicable. Nakita nyo? O ikaw rin, kahit saan ka punta, tell the world that Jesus saves and He can change your heart. Ganun po yan mga kasama. May forgiveness in Jesus eh. Mapansin nyo dito sa Colossians 2:13. There is forgiveness in Jesus, kapatid. Pakinggan nyo yan. O, kung hindi pa kayo napatawad, why not? Call on Jesus and say, forgive my sins, Lord. Save me. Iligtas mo ako. O, ano sabi niya? And you, being dead in your sins and this uncircumcision of your flesh, hath He quickened together with Him. Ano? Having forgiven you all trespasses. It's because of the atonement yan eh. Ano pa ba hanapin sa iyo na kasalanan? Lahat na nga naipatong kay Jesus. Oh. Kaya, ikaw, kung nanampalataya ka na, ay gusto ng Panginoon na you walk in the highway of temperance. Yung sinabi ni Apostle Peter, di ba? Be holy for I am holy. Look at this verse. Titus 2:11 and 12. Ano sabi niya? Yan. Ano sabi niya? 11, 12. Para naman tayo ang ilaw ng sanglibutang ito. For the grace of God that brings salvation hath appeared unto all men. Ito na. Tayo na tumanggap kay Jesus, tumanggap sa atoning blood ni Jesus. Verse 12 na tayo. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Hindi yung ungodly ka. Ha? Magsisi na kayo. Ay, salamat naman sa lahat ng nagsisi na. Dahil sa lahat ng nagsisi, sa verse 13, naghihintay tayo sa ating groom. Look at verse 13. We are the bride. He is the groom. Look at verse 13, begin. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Kita niyan? Great God and our Savior, Jesus Christ. Yung God is common noun, Savior is common noun, Jesus Christ, proper noun. Mapansin ninyo, God Himself gave Himself for you and for me. Look at verse 14. Ano sabi niya? Kaya malaking utang natin sa Diyos. Kaya magpaka-Kristiyano na tayo. Hindi palagoy-lagoy. Ready? Read. Who gave Himself for us. He gave Himself for us on the cross. That He might redeem us from all iniquity. Tingnan yan ha. Pagharap natin sa Diyos, wala na tayong iniquity, wala na kasalanan. Because redeem na nga. And purify on Himself a peculiar people. Ito na, sukli natin sa Diyos. Zealous of good works. Dapat pagdating ng mga gagawa ng mabuti. May project, kasali ko dyan. Merong missions, kasali ko dyan. Merong kainan, kasali ako dyan. Yun. Kaya, Pastor Darwin, ha? Magpadala ako ng manok bukas. Okay. Pastor Petante, narinig niya yun. Okay. Ang kasama. Tayo ay dapat magpaka-Kristiyano. Dahil heavenly citizen na tayo eh. Narinig niyo ako. Dapat ibang-iba ka. Dahil ambassador ka eh. Look at this verse. 2 Corinthians 5, verse number 20. Ambassador ka. Oh,
And therefore, you have a message from heaven. And your message is ano? God sent His Son into the world not to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Yon ang mga message natin. Ready, read. Now, then, we are ambassadors. Look at the tense. Ano po? Are. Present tense. Kanino? Kay Christ. As though God visits you by us. Kayo na nakikinig sa telebisyon o kaya Facebook, YouTube. God is telling you through me na magsisi ka na tanggapin mo si Kristo. Through me, yun ang sabi niya rito. God visits you by us. We pray you in Christ's stead, be reconciled to God. You know why we are asking you to be reconciled to God? Kasi nga, the gap between a holy God and a hell-bound sinner was already settled when Jesus died on the cross. Romans 5:8. Pakinggan natin to, mga kapatid. Makita nyo, wala ka nang babayaran, bayad na eh. Kaya yun ang sinabi ng mga apostles to go into all the world, kasi lumabas ng ang high priest, dala-dala niya yung good news na tinanggap ng Diyos ang hain natin. Ganon din, tinanggap ng Diyos ang hain ni Jesus para sa iyo at para sa akin. Ready? Read. But God demonstrated or commended His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kasali ka dun sa us. Ano po? Tingnan nyo yan. Yung pronoun na us. Kaya mga kapatid, magsisi na kaysa putak sa impyerno. Kung ikaw ay Kristiyano, mapalad ka. Bakit? Because of the atonement eh. Kaya nga, once saved, always saved. Kung sa Old Testament, halimbawa naghain ngayon ng sacrifice at sa Day of Atonement, dinala yung dugo sa Holy of Holies at lumabas yung high priest. Alam nyo, 1 year guarantee sila na absolve. Ikaw naman at ako, hindi lang 1 year. Anong sabi ng Bible? Sa Romans 4:8. Pakinggan nyo ito, kapatid. Ano sabi niya? Blessed, mantakin mo yan. Blessed ka? Bakit? Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Bakit? Naipatong na lahat kay Jesus Christ. Ibig sabihin, yung sacrificial death of Jesus Christ on the cross, kasali yun. Kasali, nagbayad yan. Kasali yung kasalanan mo ngayon. Don't you know that? Mga kapatid. Kaya nga, ang Kristiyano, hindi na natin sinasadya magkasala. Dahil, sabi ng Psalms 119:11, Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. Bakit sadyain mo magkasala? Sumusunod ka nga kay Jesus eh. Naalala si Peter, di ba? Si Peter, bakit nagkasala siya? Lumayo kay Jesus eh. Pero si Apostle John, nagkasala ba? Hindi lumayo. Si Apostle John kay Jesus, kaya hindi nagkasala. Magkakasala lang naman tayo kung lumayo tayo kay Jesus eh. Yung nagpapaiwan tayo. Kaya kayo dyan na nagpapaiwan. Doon kayo nadadapa. Huwag kayong magpaiwan. Basta, katulad nito na may session tayo ganito sa Zoom, dapat pagkakataon na yan kasi walang isang oras to eh. Malapit naman ako matapos. Mantakin mo, nalaman yung atonement Tayo ay kasali na sa atonement, meaning justified forever. Forgiven na. And ang pagtingin ng Diyos sa atin ay ganito. Pakinggan nyo ito. Ephesians 2:19. Pakinggan nyo yan. Hindi na sinner. Bakit? Unto Him that loved us and washed us from our sins in His own blood. Ano sabi niya dyan? Hindi na sinner, kapatid. Ang sinner kasi yan ay walang authority, walang sinusunod na Jesus, walang protocol.
Ready? Begin. Now, therefore, you are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. You see, kasama ka na. Saint ka na. Ibig sabihin, forgiven, cleansed, at pagtingin ng Diyos sa iyo ay ano? Righteous. Nakita niyan. Kung hindi ka pa saved, hindi ka pa righteous. Paano ka naging righteous? 2 Corinthians 5:21. Ganon ka naging righteous. Okay? Tingnan natin. Kaya nag-lesson tayo ng ganito tungkol sa atonement. Dahil sila Peter, sila Paul, bakit nagpatuloy sila na pinaglaban nila ang kanilang mabuting balita na lahat ng tao ay tinatanggap ng Diyos pag nagsisi. Alang-alang sa atonement pagkamatay ni Jesus sa cross. Look at this verse. For God the Father had made Jesus to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Makita niyan? Kaya nga, tayo na sumampalataya kay Christ ay righteous. Ibig sabihin, dahil sa tinanggap natin na blood sacrifice ni Jesus. Tayo ngayon, pagtingin ng Diyos sa atin, nakabalabal tayo ng balabal ng katuwiran. Hindi na balabal ng kasalanan. Isaiah 61 verse 10. Mga kasama, kaya nga ako'y excited din na magsabi sa inyo nito. At walang hinto na magpatuloy. At hindi lang pag-preach, kundi kasama tayo mag-build, maging timekeeper, katulad ni Pastor Kaalim bukas. Wala nang simentuhin, Pastor Kaalim. Baka meron pa. Okay. I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God. For He had clothed me with the garments of salvation. He had covered me with what? The robe of righteousness. As a bridegroom decketh himself with an ornaments, and as a bride adorneth herself with her jewels. Napansin nyo? Alam niyo ba kung bakit naghubad si Jesus sa cross? Para madamitan ka ng white robe of righteousness. Yan ang natawag na the doctrine of substitution. Naalala nyo? Nasabi ni Pilate sa lahat ng tao, may dalawang tao rito na dapat makita nyo. Yung isa ay si Barabbas. Yung isa ay si Jesus. Ito si Barabbas, meron ng nailaan cross para sa kanya. Kaya lang, sino ang gusto nyo natin palayain? Si Jesus ba na hari ng mga Hudyo o si Barabbas na murderer? Alam mo, sabi ng mga tao, palayain si Barabbas, i-crucify si Jesus. Ito mga kasama, yan ang doctrine of substitution. Yung cross na doon ipako si Barabbas. Hindi si Barabbas na ipako doon, si Jesus. Ano nangyari kay Barabbas? Palaya. Ganon din ikaw na ipako si Jesus sa cross. Dahil siya ang kumuha ng sentence mo. The sentence of God to you and to me is the wages of sin is death. Pero dahil si Jesus ang substitutionary sacrifice, sabi ng Bible, the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kaya kung tawagan mo si Jesus, kaibigan, kasama ka na sa blood atonement. Ibig sabihin, forever na kasama mo si Jesus sa heaven. Hindi 1 year, ito ay forever. Kaya sabi ng Hebrews 10:14, may forever dito. Kaya pinag-usapan natin dito, eternity. Pwede ba? Ang sabi niya diyan, for by one offering, He had perfected forever. Samantala sa Old Testament, 1 year lang. Ikaw at ako, tinanggap natin si Jesus, sabi niya, by one offering, He had perfected. The word perfected is completely, absolved ka. Absolved. Forgiven.
For by one offering had perfected forever them that are sanctified. Kaya mga kasama, believe on Jesus. Accept Him. Tell Him, Lord Jesus, salamat po. At ikaw kumuha ng aking kamatayan. Ibigay mo po sa akin ang buhay na walang hanggan na libre, Lord Jesus. Nagsisisi na po ako. Magmula ngayon, magbabasa na ako ng Bible. Unahin ko yung New Testament sa St. John. Sa St. John kasi malaman mo ang Diyos nagkatawang tao. At ang Diyos na nagkatawang tao, naging Lamb of God that takes away the sin of the world at naging tinapay ng buhay at tubig ng buhay na pag tinanggap mo siya, there is meaning and purpose in your life. Let us pray. Heavenly Father, thank you for my brothers and my sisters who understood that the atoning blood of Jesus Christ is for all the world, for everyone. And help us, Lord, like the apostles, not to quit, but to always abound in the work of the Lord. For the Lord is still in the business of saving people who will listen to the gospel of the Lord Jesus Christ. I bless now my brothers, my sisters. Keep them safe from COVID and extend thy strength to those who lost their loved one even this week, even the Ois family. In Jesus' name, amen. I have seen the ruined lives of millions bound by sin. I have seen those in the ghetto with a bottle in their hand. Yet I know this could be me. I could be in that same place, but I'm washed and redeemed. I thank God for grace, unworthy of mercy, yet I'm free and saved, unworthy of royal blood that flows through my veins. If not for Calvary, where would I be today? I was blind, now I see. I thank God for grace. Nothing good have I done to deserve this grace I found. For I was lost as could be when His hand reached way down. Where once I had nothing, I now have everything. Oh, I thank God for grace that saved a wretch like me. Unworthy of mercy, yet I'm free and saved. Unworthy of royal blood that flows through my veins. If not for Calvary, where would I be
for